best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At eto, grabe, excited ako ngayong araw na to. Kasi this our first na ating guest na babae naman. Yan, babae naman ang ating guest ngayong araw na ito. At alam ko ready na kayo at gusto niyo na siyang makita at makilala. At para maintindihan naman natin kung ano yung buhay ng isang international top earner na babae na kasama natin ngayon, na ating special guest ngayon dito sa ating Uno's Best of the Best live on podcast. Ayan, kamusta kayo dyan? At medyo lahat naman tayo ay talagang pinaghahandaan yung ganitong klaseng talakayan. And ladies and gentlemen, hindi ko na talaga patatagalin to kasi nandito na ang ating Uno International Top Earner na babae na kasama natin ngayon. Walang iba kundi si Upline Irene Dagunano. Shout out pala sa mga nanonood dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. So, anumang oras ngayon, shout out po sa inyo. Yan, ang tipid mo naman. Grabe ka naman. Masyado ka bang kinakabahan? Kinakabahan po ako sobra. Huwag kang kakabahan. Yes po. Ito po alam mo ba, Irene, na first time magkaroon ako ng guest na babae ngayon dito. At ikaw yung napili namin talaga na makadaupang palad. Grabe ang lalim Makadaupang palad. At sabi nga natin ito ay isang international top earner. Kamusta ka? Okay lang po, Oh, pwede ka tumingin sa akin, wag ka mahihiya. Yes, Ayan, Saka talagang ganun talaga itsura ko sa personal. Upline Irene, para maraming mga nagtatanong si Upline Irene ba ay single, double, or may anak na? Double po. Double ka na, oo. Ay, single pala. Uy, grabe. May mga pagbawi na nangyayari, mga kauno. Kanina double, ngayon naging single. Nagulat siya. Di bale, pwede nating i-edit yan. Opo, single. So, ang gusto mong makuha nila yung single. Yes po. Yeah. So, nadulas ka na naging double ka. Ikaw ba yung masiyahin na tao? Yes po, Oo, kasi natandaan ko, tayo yung nagpunta ng Subic. Yes po, Oo, talagang masiyahin ka. At talagang masasabi ko sarili ko na no wonder kung bakit ka naging international top earner. Isa ka doon sa mga tao na masayang kasama siguro. Yes, Pero gusto ka nilang makilala Gusto ko nilang malaman pa kung ano yung buhay ng isang upline Irene Dagunano. Ito yung unang tanong ko sa iyo. Yes. Ano ang background ni upline Irene Dagunano at paano ka napunta sa Uno? Okay, so ako naman po ay dating sales lady ng SM. Actually, 8 years po akong sales lady. Then, na-invite naman ako sa Uno. Actually, ako po yung tipo ng tao na sobrang negative sa ganitong negosyo. Kasi po, 3 times po ako na-invite. So, unang pagka-invite sa akin, 2010. So, ikukwento ko lang po, baka mamaya isa ka rin sa mga tao na katulad ko. So, na-invite ako 2010. Ang pagka-invite naman sa akin ng kasama ko sa work, ang sabi niya, kakain lang daw kami. Delivery niya daw ako sa Jollibee. And then, So, ako ka naman, pala sa Jollibee, yes po, kasi ako po, bilang empleyado po, sa totoo lang, pag sinabing ililibre ka sa pagkain, ganito parang birthday na po yan sa akin. Kasi, syempre, ako naman po ay probinsyana, so, kumbaga, ang hirap talaga ng buhay. Kaya nga, nung time na, yun nga, sabi niya, ililibre daw ako, so, wala akong idea. Sumama ako sa kanya, so, hindi ako pinakain, dinala ako sa office ng Uno po sa Ortigas. Then pagdating doon, nagulat ako, sobrang daming tao. Sabi ko, anong meron dito? Sabi na, kitaan ng pera, ganito, pwede kumita ng ₱250,000. So, nung narinig ko yung ₱250,000, sa totoo lang po, hindi siya, kumbaga hindi siya pumasok sa utak ko kasi pag sinabing milyon, parang isip ko scam. Nagulat ka? Nagulat ako. Kaya ang ginawa ko noon, umalis ako, umuwi ako. So, na-bad trip ako dun sa taong nag-invite sa akin. Then, kinabukasan, hindi ko na po siya kinausap. Inayaan ko na siya, parang alam mo, galit ako sa kanya. Then, syempre, lagi ako nagpipray kay Lord.
Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity, Lord, na sana yung sahod ko na minimum, sabi ko, sana maano naman, tawag ito, kahit papano, madagdagan man lang. Kaya, kaka-pray ko ng pray, na-invite ulit ako pangalawang beses. Pangalawa na yan? Yes po, pangalawang beses. So, ang pagka-invite naman sa akin, kaklase ko naman siya nung high school. Okay. So, chinat niya ako bigla, sabi niya, na-miss niya na daw ako. Magkaibang tao na yan? Yes po, ibang tao naman yan. 2016 po. So, pangalawang invite sa akin. So, sabi ko sa kanya, saan ka ba ngayon? Sabi niya sa Ortigas. Sabi ko, napakalayo naman. Sabi niya, sayang, lilibre pa naman kita. So, narinig ko yung libre, walang daming salita, nakipag-meet ako sa kanya sa Ortigas. Okay. So, pagdating doon, yun, good news kasi pinakain ako. So, naka-500 siya. So, yun. Sabi mo, kulang pa to. Sabi ko, naubos. Dami. Oo. So, tuwang-tuwa ako nung time na yun. Tapos, tinanong niya ako, ano bang hilig mo? Gusto mo bang inuman? Sabi ko, inuman. Siyempre, nahiya ako sa kanya kasi nga yun, nilibre ako. Sumama naman ako, tumawid kami sa tulay. Pagdating doon, dinala ulit ako sa office ng Uno. Sabi ko, alam ko na to. Nakarating na ako dyan. Parang Oo, ganun, sabi ko, alam ko na to. Dito ako galing eh. Sabi niya, may mga kababayan tayo dito na kumikita ng malaki, ganito, ganyan. I-check mo lang. Sabi ko, alam ko na yan. So, para respeto sa kanya, ang ginawa ko, pumasok ako sa gate. Then, pagpasok ko, lumabas ako sa kabila. Sabi ko, bye-bye. Diba? Oo, grabe. Oh. So, umalis ako. Then, wala na. After nun, hindi ko na siya kinontak talaga kasi alam ko na naman na Uno na naman. Then, so, yun yung pangalawang beses? Yes po, yun yung pangalawang beses. O yung pangatlo? So, yung pangatlong beses naman, actually, produkto po ako ng Reaper. So, ang upline ko po is OFW, OFW Hong Kong naman. Ang sabi niya naman sa akin, may papakilala siya sa akin, gwapo, macho. Siyempre, nung time na yun, parang kumbaga, parang tawag nito, nagka-interest ba dun sa words na sinabi niya? Sa gwapo tsaka macho. Oo. So, ganun kasi ang pag-invite dati. Then, yun naman, kumbaga, yung number ko pala binigay na dun sa upline ko, na kung saan yung upline ko na yun si Coach Ariel Lapian. So, yun, tinext-text ako na Ariel, sabi niya, magkita naman tayo sa SM Aura. 2016 din yun. Ang sabi ko naman, saka na busy ako. Kasi, ang pagkakaano ko doon, may idea ako na ang Uno nandun sa SM Aura. So natutunugan mo na? Opo. Kaya ilang beses niya po akong in-invite nung hindi ko po talaga sinipot. Then, ang nangyari nun, bigla na lang siya nag-text. Kasi ang Uno, ang magaling talaga mag-invite. Bigla lang siya nag-text that time sa SM San Lazaro ako nag-duty. Then, sabi niya, dito ako ngayon sa Mindiola. Okay. Oo, Mindiola. Sabi niya, may birthday akong pinuntahan. So, nung narinig ko yung birthday, syempre Mindiola, yun, malayo naman sa SM Kainan Aura. na naman. Kainan. So, sumakay ako ng jeep. Kahit hindi ko alam yung lugar, pinuntahan ko doon. Nagkita kami sa McDo. Syempre, hinanap ko yung birthdayhan. So, wala talaga. Tinawid ako sa kabila, doon sa may 7-Eleven. Then, nilibre niya ako, maalala ko dati parang hotdog. Okay. Then, maya-maya, inakyat ako sa taas. Sabi ko, patay, Uno na naman. Sa recto yan? Recto po. Oo. So, yun, sabi ko, may Uno pala dito. Then, that time, yung taong nag-invite sa akin, nag-assist, kasi yung upline ko sa Hong Kong. Sabi niya, pagdating sa taas, hindi naman talaga niya ako, kumbaga, hindi agad nilatagan, in-explain na hindi, kasi alam niyang negative ako eh. So, pangatlong beses ko na yun. So, ang ginawa niya, pinaupo niya lang ako, then maya-maya, diskuhan doon, sayawan. Sabi ko, iba na pala ang Uno, ganito na pala masaya. Kasi ako kasi, masayahin akong tao. So, parang doon ako kumbaga, nakuha yung loob ko. Then, ang upline ko, chat ng chat, in-explainan ka na ba? Sabi ko, wala pa. Sabi niya, pa-explain ka na. Ayun, sabi ng upline ko sa Hong Kong. Then, yun, hindi niya pa, talagang wala pa. Then, yun, nag-talk si Upline Ray. So, sinabi niya na dito... Doon ka namulat? Yes po. Kasi si Upline Ray po is dating gwardiya. Okay. Then, sa grupo po kasi ng Scorpions, actually, lahat doon is mga low profile. Dito, dating mangingisda, dating tambay. Sabi ko, grabe naman, may kasambahay pa na kumikita ng malaki. Sabi ko, grabe naman. Naging curious ka? Yes po, So, na-curious ako, sabi ko, kung kaya ng mga ito, sabi ko, kaya ko din. Kasi ang pagkakaintindi ko dati,
ang uno para lang po sa mga taong may pinag-aralan. Okay. So sa isang katulad ko na sales lady lang, parang isip ko, parang hindi ko kayang kitain yung milyon. So masyado kang nag-ano sa sarili mo. Yes po. Parang sabihin natin na hindi ka sigurado na Yes po, dapat ba ako kumita ng milyon o hindi. Opo, Parang ganun, di ba? parang ganun po. Oo. So to cut the long story short, sa 3 beses kang naimbitahan, ang tawag diyan suki no? Yes po, Nag-join ka ba? So sa pangatlo po, actually, hinexplainan ako. So, doon po ako nag-join. So, una po, syempre, problema ko pera. Kasi po, bilang sales lady, actually, ang sahod ko po that time is below minimum. So, pagpalabasin mo ako ng puhunan, wala po akong ilalabas. So, medyo mahirap para sa'yo that Yes time. po, mahirap po talaga. Mm-mm. So, ginawa ko po, nangutang pa, nagsanla, kasi uso sa SM dati, sanla ATM talaga. Ano yung nagtulak sa'yo para mag-join ka? So, ang nagtulak sa akin para mag-join ako, ay naisip ko kasi yung pamilya ko yung magulang ko. Kasi ako naman po kasi, panganay po ako sa magkakapatid. Actually, Okay. 6 kami. So, kung sa hirap ng buhay, ang hirap talaga ng buhay namin. Kasi sa Mindanao ako lumaki. So, walang kumbaga, ang hanap buhay ng magulang ko is magsasaka. Okay. Mm-mm. Then, bata pa lang ako, kumbaga, naranasan ko na talaga yung hirap sa buhay. Okay. Then, yun nga, ang school namin is malayo po, ang bahay namin sa school. So, 3 ilog yung tatawirin mo bago ka makapunta sa school. Mm-mm. So, yun yung ginawa kong motivation na sabi ko darating ang time, sabi ko ayoko na magkapamilya ako, magkaanak ako, na sabi ko, maranasan na magiging anak ko. Mm-mm. Then, sabi ko, ito na yung chance, kumbaga ito na yung way para, kumbaga, matulungan ko din yung mga magulang ko. So, bata ka pa lang, nangangarap ka na. Yes po, Mataas na yung pangarap mo nung bata Yes ka. po. Talagang bilang panganay, gusto mo makatulong talaga sa Yes pamilya po. mo. So, yung buhay na yon, yung nasa probinsya ka, balikan natin. Yes po. Yung buhay sa probinsya, anong masasabi mo na gaano kahirap yon? Yung sinasabi mo mahirap So, na yung sa probinsya naman, kasi unang-una, wala po kaming lupa na sarili. So, yung nanay, tatay ko po is, kumbaga, nagtrabaho lang sila sa lupa ng ibang tao. Okay. Kaya, nakikita ko yung sitwasyon nila na, alam mo yung, kahit gabi, alam mo yung nagtatrabaho sila, nag-aani ng palay. Kaya sabi ko sa sarili ko, paglaki ko, sabi ko, pupunta ako ng Manila, sabi ko, maghanap ako ng opportunity or magtrabaho ako para, kumbaga, makasahod ako, matulungan ko sila. Kasi nga, sa probinsya, hindi talaga madali Kumbaga, alam mo, kumakain ka na walang ulam, 'di ba? Oo. So, yun yung talagang hindi ko makalimutan sa buong buhay ko na papasok ako sa school, yung kanin ko mais. Okay. Oo, tapos ang ulam mo tuyo, minsan wala pa. Then yung hindi ko makakalimutan doon yung pagpasok ko sa school na yung tsinelas ko butas. Butas yung tsinelas ko, then pinagtripan pa ako ng kaklase ko. Oo. Yung tsinelas ko na butas, pinutol niya. So, wala nang tsinelas. Yung tsinelas ko kalahati na lang. So, syempre, nainggit ako sa mga klase ko. Sabi ko, okay pa sila, okay yung buhay Bakit nila. sila? Kompleto tsinelas, Opo. sa'yo hindi. Hindi. Kasi ang tsinelas ko pinutol. Kaya may butas sa gitna, tapos pinutol, kalahati na lang. Oo. Kaya nga sabi ko, tinatanong ko sa sarili ko, bakit mahirap yung buhay namin, bakit ganito yung buhay namin. Kaya sinasabi ko, pinagpipray ko na, sabi ko darating ang time, sabi ko, maahon ko din sa kahirapan yung pamilya ko, sabi ko, pero hindi ko alam kung paano. Kaya ang ginawa ko, ako pumasok ako as kasambahay. Okay. Nagtrabaho ako sa Cagayan de Oro, trabaho ako bilang kasambahay. So ang sahod ko doon is 1,500 isang buwan. Okay. Then, ang ginawa naman sa akin, naglaba, 'di ba, lahat ng trabaho. Mahirap na trabaho. Hirap talaga po Tapos, yun, hindi ako nakontento. Pumunta ako ng Manila. Tapos nag-sales lady ka. Hindi pa po trabaho ko pa po, kasambahay ulit sa Laguna. Di na masukan ako, sobrang laking bahay. Di ng boss ko, negosyante. So, ang tulog ko lagi doon, 2:00 ng madaling araw. Grabe yun. Kasi inaantay ko sila na pagdating nila, ako yung taga-bukas ng gate. Aasikasuhin mo pa sila. Yes po. Tapos naglilinis ng bahay, ako po yung tagaligo ng aso nila na Labrador, na sobrang laki.
So, galit na galit sa akin yung boss ko kasi one time yung Labrador niya na aso, sinabunan ko ng Tide na sabon. Oo. So, nakita niya ako, galit na galit sa akin. Kasi bawal pala yun. So, mahirap ang buhay na pinagdaanan Yes po, ng isang Irene Dagunano. Yes po. Kaya pala, pinagdaanan mo yan, hindi mo ba naisip na inihahanda ka ni Lord, no? Yes, Sa isang magandang buhay na naghihintay para sa'yo. Kaya paulit-ulit, no? Bumabalik sa'yo yung, yung Yes, uno. Kumbaga, ito yung binibigay ko, tapos ikaw naman, nilalayuan mo tong blessing Yes. na to. Tama, mali. Marami Yes, kasi mga kauno ganyan. Okay? O kaya baka mamaya bago ka, nanonood ka, magugulat po kayo, katulad nung experience si Upline Irene. Binibigay na yung blessing, siya pa yun, teka lang. Tama Wag po. muna. So, yung time na nag-join ka na, ano yung mga unforgettable experiences? Kasi minsan iniisip ng iba, pag join nila, kinabukasan baka yumaman na eh. Ano yung Yes mga po. hindi mo malilimutan na experience dyan? So, yung hindi ko malilimutan na experience nung time na nag-join na ako. Actually, pag-join ko, hindi naman kagad ako nag-full-time. Okay. So, 3 months po akong full-time that time. Then, ang hindi ko makakalimutan, alam mo yung pumupunta ako sa Uno, kasi part-time. Mm-mm. Ano yun? Araw-araw yun. Dinagdadala ako ng invite. Walang patid. Wala talaga, hataw talaga. Kasi nga, iba ako pag may goal sa buhay. Mm-mm. Then, pag pumapasok ako sa work ko sa SM, yung katawan ko nasa SM, pero yung kaluluwa ko, yung utak ko nasa Uno. Mm-mm. So parang wala na ako sa sarili ko, hindi ko na maintindihan. Oo. So dahil yun na yung naramdaman ko, na parang wala na ako sa sarili ko, pinakausap ko ng mga kasamaan ko, nakatulala ako kasi hindi nila alam yung utak ko. Iniisip ko kung sino yung invitein ko pagdating sa office. Oo. So, yun, dahil doon, nag-decide ako na mag-full-time. So, nag-full-time ka na. Yung nag-full-time ka naman, Upline Irene, ano yung mga experiences mo na masasabi mong hindi mo malilimutan? So, nung nag-full-time ako, yung hindi ko makakalimutan talaga, yung... Dumating ka pa sa punto na, siyempre, hindi madali eh. Yes Lahat hindi po. madali. Ano yung Sobra. mga pinagdaanan mo na yun? So, marami po. So, una, syempre, yung tulog talaga. Okay. So, pag nag-uuno ka, lalo pag babae ka, sa totoo lang, kailangan tanggalin mo yung arte sa katawan mo. Yan. Kasi, empleyado ako dati, andun yung arte. Pero nung nasa uno ako, ang tinanggal ko sa sarili ko, arte tsaka reklamo. Okay. Kasi yung upline ko, puro lalaki. So, kailangan maging kilos lalaki ka rin. Yes, kailangan maging kilos lalaki. Ang puso mo, kailangan maging lalaki din. Kaya, nung time na humahataw ako, syempre, araw-araw talaga yun. Ang tulog mo niyan, haba na yun, 3 oras eh. Alam mo yung after training, then magbibilog pa kami niyan. May ma'am pa, no? May ma'am pa, so makakauwi ako niyan ng alas 3, alas 4. Ganun dati. So, pag uwi ko sa bahay, alam mo, wala pang ilang minuto, yung hihiga ka na, i-chat ako ng upline ko. Sabi niya sa akin, Metro Walk ako. So, punta ako ngayon ng Metro Walk. Kasi pag sinabi ng upline mo na Metro Walk ka, ibig sabihin, pupunta ka doon. Pumunta ako doon. Pagdating ko doon, walang upline, walang tao doon. Sabi ng upline ko, ay, hindi pala natuloy. Next time na lang. So, kung ikaw babae, maarte ka, 2 lang pupuntahan mo, mabad trip ka or mag-quit ka. Ano yung pakiramdam mo nun? Ano naramdaman mo nun? So, yung pakiramdam ko nun, parang alam mo yun, yun yung ginawa kong motivation na kailangan ko kumita dito, kailangan kong magka-resulta dito. So, yun pala, pinapatibay lang ako. So, yun. Then, bukod doon, daming rejection. Siyempre, pag babae ka, hindi maiwasan na mabastos ka. So, normal yun. So, sa akin naman kasi, hindi ko naman kasi siya kumbaga dinidibdib. Paano mo dinil yung bawat rejection sa'yo? So, yung bawat rejection, kumbaga ina-enjoy ko lang. Okay. So, instead na, alam mo yung ma-reject ka, ang sa akin, hindi ko siya sinasapuso. Kasi pag dibdibin mo, kumbaga masasaktan ka eh. So, sa akin naman, pag na-reject ako, ang sa mindset ko, okay lang. May bukas pa naman, may mamaya pa naman. Naisip mo ba sa sarili mo na mas mahirap yung pinagdaanan ko sa probinsya kaysa pinagdadaanan ko Yes dito? po, Kaya naging madali para sa'yo? Yes po, kasi sa probinsya, mahirap doon kasi
ah, pag ano dun, wala kang ulam eh, wala kang makain eh. Samantalang pag nag-uuno ka, alam mo kasi kung saan ka pupunta eh. Alam ko kasi Mm. kung sa una lang ang mahirap eh. Mahirapan man ako ngayon, pero sa ngayon lang. Pero Mm. alam ko kung saan ang pupuntahan ko, ano yung dulo. Yun yung Oo. laging nakikita ko. Tama. Marami kasi mga nag-uuno ngayon, katulad ng mga baguhan pa lang ngayon. Hindi nila ma-imagine kasi babae. Excuse me. Hindi nila ma-imagine na babae nagagawa yung ganun. Yes. Katulad nung sinasabi mo, maging kilos sa lalaki, tanggalin ng arte. Anong maipapayo mo doon sa mga bago? Okay, mas lalo-lalo na kung babae. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Paano nila gagawin ng, tawag dito, tama yung pagne-network nila? So, sa mga babae, no, katulad ko, kailangan mo dito, unang-una, kailangan mo makinig sa upline mo. Tama? So, kailangan mo talagang makinig. So, tanggalin mo yung arte sa katawan mo, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung reklamo. Pag nagsasalita yung upline mo, pag nagtuturo yung upline mo, i-absorb mo siya, aksyonan mo kaagad. Trabahuin mo. Dapat nakapokus ka lang sa goal mo. So, goal mo, titignan mo yung goal mo. Kasi, pag hindi ka nakapokus sa goal mo, marami kang makikita na negative sa paligid mo. Pero pag ang goal mo, may goal ka sa sarili mo, gusto mo magka-resulta, gusto mo ka-cheque, gusto mong kumita ng malaki, gusto mo makatulong sa pamilya mo, lahat yung baliwala, yung pagod tsaka puyat. Tama. Oo. So, ibig sabihin, napaka-inspiring, no? Kung ikaw ay bago pa lang at nakikinig ka, nakikita mo, babae yung nagsasalita, di ba? So, ito po ay isang international top earner. Yes. Tama. So, ibig sabihin, malayo na yung tinatahak nito. Naranasan mo ba yung yung sobrang hirap dun sa pagne-network mo? Yes po, Ap. Ano yung pinagdaanan nyo ng may mga kasama ka ba that time, noong time na nahihirapan ka? So, yung pinakamahirap po na part doon sa pagne-network ko, alam mo yung wala na po akong, hindi ko na po kayang mag-upa Saan ng ka bahay. tumitira nun? Oo. So, nakatira po ako sa, kumbaga, sa boarding house na kung saan 12 po kami. Okay. So, 12 kami, kasama yung mga downline ko, crossline ko. At yung higaan po namin ay dikit-dikit, tabi-tabi talaga. Lalaki. Kaya nga kailangan tanggalin mo yung arte mo kasi katabi mo sa higaan, Yung lalaki. katabi mo, maaring lalaki yung katabi Yes mo. po, lalaki talaga. Oo. So, kailangan wag ka nang mag-isip ng mga kung ano kasi pag maarte ka talaga, so, hindi mo talaga makukuha yung goal mo. Ay, sa akin, sabi ko okay lang. Ilang buwan lang naman to eh. Okay. So, ang nangyari, so, kailangan mauna ka sa sa bahay, sa boarding house. Kasi pag huli ka First na, come, first serve. yes up. Mm. Kasi pag huli ka, kung ano yung posisyon mo, nakaupo kayo na yung posisyon ng tulog mo. Mm. So, naranasan ko yun. Then, ang daming daga, di ba, sa sa may, alam mo, dumadaan sa paa namin, sa uluhan namin, ang lalaki ng daga. Then, mga kasamaan kong lalaki, ang babaho ng mga paa. Diba? Kasi gulo-gulo yung bahay namin eh. Pero, halo-halo na eh. Halo-halo, pero hindi yun yung tiningnan ko eh, para huminto eh. Kasi kung doon ako nakatingin, wala ako dito ngayon. Pero ang sabi ko, ngayon lang to. Ano yung sinabi mo sa sarili mo that Sabi time? ko sa sarili ko, ngayon lang to. Darating ang time. So, darating ang time, malalagpasan ko lang din to. So, tumuloy-tuloy ako up. So, hindi ko tinignan yon. So, ang ginawa ko, in-enjoy ko pa din. So, maaga ako umaalis sa bahay, sa boarding house. Yung mga kasamaan ko tulog pa. Pero ako, lumabas na, Ikaw, tumatrabaho na. Tumatrabaho na ako. Bumabakbak na ako ng invite. So, araw-araw yan. Pinakamababa, 5. So, sa akin kasi, sa isang araw, hindi pwede sa akin na wala akong invite. So, tumutodo talaga ako, mahataw ako. So, pag hindi ako nakakaabot ng 5 invite, parang nanghihina ako eh. Parang wala naman ako nagawa sa sarili ko. Parang ang tamad ko ngayong araw na to. Yun yung mindset ko. So, hakot invite talaga. Grabe, no? Pagka titignan nyo mabuti, ito nagsasalita rito, babae, ha? Pero, sa network, masabi natin kung sino yung babae, tapos matindi yung goal sa buhay, talagang, yung pa talaga yung gumagawa ng kakaiba, eh. Anong masasabi mo doon sa mga bago na ano yung kadalasang pagkakamali na nagagawa ng mga distributors, lalo-lalo na doon sa mga bago? Okay, so sa mga bago po, pag bago ka, so seryosohin mo yung negosyo, wag mo sayahin yung oras mo.
Kasi karamihan sa mga bago, no, lalo na pag mga bata pa, yung edad nila, ang ginagawa nila naglalaro, 'di ba? Nanonood ng mga video, Yan. namamasyal, 'di ba? Inuuna yung mga bagay na mga ano, alam mo, yung mga bagay na walang kabuluhan. Kasi ang mindset nila, bata pa naman ako, Tama. 'di ba? Sa sunod na lang. So alam mo ba, sa negosyo natin, mas masarap na bata ka, 'di ba? Kumikita ka ng malaki. So kung may Galing. edad ka naman, 'di ba? Kung may edad ka naman, 'di ba? Hindi pa huli ang lahat kasi ang negosyo natin wala naman sa edad eh. 'Di ba? Kung may edad ka naman, 'di ba? Kasi ako mayroon akong downline niya 50 years old, pero imagine mo maraming pay-in. So Oo. masipag talaga tumahataw, 'di ba? Kaya sa mga bago, focus ka sa goal mo. Yan yung pinaka-importante. Kailangan focus ka sa goal mo. Kasi kapag naka-focus ka, may goal ka na tina-target. So kahit maraming negative sa paligid mo, so hindi ka madidistract, so tuloy-tuloy ka pa rin. So dapat isang direction ka lang. Maraming nang negative, no? Pagka tayo ay nag-uuno or nagne-network marketing. Paano mo, may mga tao ba nang negative sa'yo nung una, yung mga kasama mo sa trabaho dati? Yes po, madami. Paano mo sila dinil? Paano mo sila hinarap? So, sa pagne-network ko, syempre, maraming negative sa paligid, lalong-lalo na yung mga kasamaan ko sa trabaho, pinagkatawanan nila ako. Pero alam mo, hindi ko sila, kumbaga, hindi ko sila pinapatulan. Ang ginawa ko lang, okay lang kung ayaw mo. Kasi alam ko kung saan ako ngayon. Alam ko kung ano yung mapupuntahan ko. Yun yung nasa mindset ko. Then, pag nasa paligid ka, di ba, pag nasa labas ka, alam mo yung mga hindi nag-uuno, ang daming sinasabing negative. So ako kasi, nakapokus talaga ako sa goal ko. Katulad niyan, Leo, kausapin mo ako ng negative. Sabihin ko sa'yo, okay lang. So hindi kita papatulan. Pero ang mindset ko, doon sa goal ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, instead na makipagkwentuhan, makipagharutan, ang ginawa ko, araw-araw, kailangan, may nakakausap ako, may invite ako. Kasi pag may invite ka, pag may nakakausap ka, so, hindi mo kumbaga, hindi mo sila ma-entertain pag busy ka. Okay, tama. So, may tina-target kang award, di ba? May tina-target kang kasi kailangan, ako kasi ang mindset ko, kailangan makapasok ako ng award lagi. Oo. So, minomonitor ko lagi yung award, ilang pang kulang ko, ganito. So, doon ako nakapokus. Kaya sila, kahit negative yung sasabihin sa akin, hindi ko na-entertain yun. Kasi doon ako nakapokus sa goal ko. Very strong ang personality ng isang Irene Dagonano. Sino ka naman sa labas ng uno? Sa labas ng uno, ako kasi ako yung tipo ng tao na, alam mo yung, ang tingin sa mga kapatid ko, ang tingin nila sa akin, yung stricto. Oo. Kasi, pag nagsasalita ako, alam mo yung minsan, hindi mo ako makabiruan na, yung mga walang kwentang pinag-uusapan. Oo. Ang sa akin kasi lagi ako nangangaral, na kailangan ganito habang bata ka, ganito gawin mo. Kailangan ganito ka habang bata ka, kailangan may marating ka sa buhay, sipagan mo. So ganun ako, parang lagi akong nangangaral. So isa kang mabuting ate. Parang ganun Bakit puro pangaral lang lumalabas sa bibig mo? Kasi bakit puro pangaral? Grabe, dumaan ako sa hirap talaga Na alam mo yung nanay. Ayaw mo nang balikan yun? Oo, ayaw ko na. Ayaw ko na maisip yun na, alam mo minsan nga sabi ko grabe no, kung ano mang nangyari sa akin ngayon, grabe talaga dahil kay Lord. Dahil nga ayaw mo nang balikan yung dati mong buhay. Alam naman natin na hindi naging madali. Yes, may anak ka na ba? Wala po, Wala kang anak. So bakit mo ginagawa yung pag-uuno mo? Pero may ako, yung ampon. Binigay sa akin ng kapatid ko. So, anak ng kapatid mo yon? Opo, anak ng kapatid ko. Anong plano mo para sa kanya? Ba't mo, So, ang plano ko naman para sa kanya is mabigyan ng magandang buhay. Kaya ganun ka kaseryoso sa buhay, yes, no? Po. Kaya ganun ka talagang straightforward talaga sa Yes. buhay. Talagang, ang tawag dyan, no, mga kauno, goal-oriented, no? May mga babae talagang goal-oriented. At kalimitan, sila yung mga tao na talagang seryosong makuha yung mga pangarap nila para sa pamilya nila. Di ba? Ano yung purpose ng isang Irene Dagonano? Palagay mo, ba't ka napunta sa pagne-network? Ang purpose ko dito, unang-una, si Lord. Oo. Dinala niya ako dito kasi maging inspirasyon ako sa maraming tao. At the same time, marami akong matutulungan. Bukod sa pamilya ko. Tama. Ini-expect mo ba lahat ng resulta na meron ka ngayon? Ini-expect mo bang mangyayari sa'yo lahat yan?
Actually, sa buong buhay ko, hindi. Kasi nagugulat ako. Nagugulat din ako. Ano yung pakiramdam na yun? Parang alam mo yun, kinikilabutan ako, no? Ang lagi ko lang naisip na, Lord, grabe ka, Lord. Ikaw ang lahat ng may gawa nito. Oo. So, lagi ko yung pinagpipray, maliit man or malaki na, Lord, ikaw na po bahala. So, kung ano man yung plano mo pa, sabi ko, hindi ko alam. Minsan, hindi ko rin alam yung mga plano mo, yung anong gagawin ko, mga idea. Pero, dahil nandyan ka, sigurado ako na magagawa ko. Makakaya ko lahat. Grabe, no? Nakakapit pa rin talaga siya kay Lord, no? So, napaka-importante pala ng meron tayong Panginoon sa buhay natin, tama? Naniniwala ka ba ron? Yes, Ano yung mga bagay na hindi mo kaya mawala sa buhay mo? Siguro yung relationship ko kay Lord. Mm. Kasi, kung hindi dahil sa Kanya, kumbaga, wala ako ngayon eh. Tama. Mm. So, Hindi mo ba ine-expect na sasamahan ka niya sa lahat ng laban mo? So actually, ang dami ng pangyayari sa buhay ko na, alam mo yung minsan down na talaga ako. Ano yung So mga yun? alam po yan ni Upline Ray. Na one time noon, Sige nga, magkwento ka sa amin. Ano yung mga napagdaanan mo na yun? napagdaanan ko, alam mo yung, nung nagsisimula ako, no, dyan sa may tapat ng Cebuanan na yan, natutulog na lang ako dyan. Mm. Sa sobrang daming problema. Mm. Pero, lagi lang ako nagpipray. Alam mo, wala akong makwentuhan. Pero alam mo, Lord, sa sobrang hirap, alam mo, pumupunta ako ng simbahan, dun sa, naalala ko yung trinoma na yan. Mm. Doon ako sa harapan, so basang-basa yan ang luha ko. Iyak ako ng iyak sa kanya, Lord, hindi ko na kaya. Parang hindi ko na alam anong gagawin ko. Ikaw na po ang bahala sa akin. So 2 years po yun. Na hirap ako sa buhay ko. Then, one time noon, sila Upline Badet kasi saka si Upline Ray, hindi ko makakalimutan. Na sila sa Bible study. Oo. Then, tinawagan ko na lang si Upray bigla, ipag-pray mo ako, hindi ko na kaya, Mm-mm. Then si Upline Ray naman, anong nangyari sa'yo? Yun, kinausap niya ako, sabi niya magdasal ka lang kay Lord, ito gawin mo. So, nung time na lumapit ako kay Lord, doon na, kumbaga, lahat ng problema ko nalagpasan ko. Then, andun, lumalaban ako, and then, nakaraan naman, di ba? Kay Upline Ray ulit, anong gagawin ko, hindi ko na kaya talaga. Mm-mm. Sabi niya, lakasan mo lang ang loob mo, kailangan yung faith mo. Yung faith mo kay Lord, kailangan, yun yung connection mo sa Kanya. Dapat siya lang yung kumbaga, siya lang yung makakatulong sa'yo, wala nang ibang powerful, si Lord lang. So, yun, kumapit ulit ako, lumakas yung loob ko, na sabi ko, kailangan talaga is, yung buhay mo, kailangan, kumbaga, i-connect mo talaga sa Kanya. Kasi lahat yun magiging useless pag wala siya. Tama. Para sa mga bago, ano yung pwede mo maipayo sa kanila para maging effective networker sila? Okay, so sa mga bago naman, no, siyempre, normal yung naghahataw tayo, di ba? So, para i-guide ka sa lahat ng, kumbaga, sa lahat ng ginagawa mo. So, unang-unang gagawin mo bago ka humataw, kailangan magdasal ka. Unahin mo siya. Pagising mo, hilingin mo sa Kanya, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong araw na to. Pero ikaw na po yung bahala, tulungan mo ako, guide mo ako. Sigurado ako, 'di ba? Sigurado ako pagdating mo ng opisina, 'di ba? Pag once na inuna mo si Lord, so magiging smooth lahat ng transaction mo. So minsan nahirapan kang mag-invite, so nahirapan kang kumausap, pero tandaan mo lagi, lahat ng knowledge, lahat ng meron tayo, pag si Lord ang inuna mo, sigurado ako lahat niya magiging smooth. Magugulat ka lang nagagawa mo yung mga bagay na sa sarili mo hindi mo kaya, pero dahil siyang inuna mo, lahat yun magagawa mo. So pag inuna na nila si Lord, kasama rin ba doon kailangan may lakas din sila ng loob? Yes po, Ano masasabi mo doon pag sa lakas ng loob? Bukod doon nun, kasi syempre, yun nga, nagdadasal ka, hindi naman pwede puro dasal. So, kailangan mo din trabahuin. Lakasan mo yung loob mo. Tama? Kasi kasama yan sa network natin. So, sa pag-uuno natin, kailangan tibayan mo yung loob mo, lakasan mo yung loob mo, siyempre hatawin mo. Kasi hindi naman din pwede na puro lang hataw, di ba? Walang trabaho. Puro dasal, walang trabaho. So, kailangan may kasamang trabaho. Mm. So, kasi may mga ganun, no? Puro dasal lang, kasi ayaw naman trabaho. Yes.
yung pagiging top earner ng isang Irene Dagunano, yung inabot mo yung rank na yon, ano yung pakiramdam na yon? Feeling mo ba lahat pala yung bayad? Yes, grabe. Ano yung feeling na yun? So, sobrang alam mo yun, una parang yung bago ko na rating yun, hindi talaga po madali. Okay. Kasi syempre kailangan mo i-handle yung grupo mo. So kailangan mo mag-build ng grupo. Naalala ko pandemic. Yan. Yung grupo ko bago mag-pandemic, meron akong 10 downline. Kung lumaki na yung grupo ko, nag-Team Pride Award na ako sa grupo ni Apply and Tulits eh. Okay. Tapos meron na akong leader na na-create na 10. Then nung nag-pandemic, yung 10 na yun nagiging 5 na lang. Actually, So, 6 yun. kumonte. Kumunti, 6. Oo. Yung isa nagsasabong. Okay. Di yung 5 na lang yung maasahan ko. Pero ako yung tumayo na bilang upline na sabi ko, tulungan ko yung upline ko para makabangon yung grupo. So Okay. tumayo ako, sabi ko kailangan lumaki ulit ang Nag-step up grupo. ka. Yes, nag-step up ako. Kailangan ko lumaki ulit ang grupo. So yung ginawa ko, kumbaga nagtulungan kami ng grupo ko hanggang sa yun, dumami kami, 'di ba? Sa 6 na yun, lumaki ang grupo. Then, ngayon, yung full-time ko dito sa office, kulang-kulang nasa 80 plus kami, nasa 80 kami dito. Grabe, momentum na. Yes po, Oo. Masasabi mo ba na sa pagne-network, napaka-importante ng relationship? Yung relasyon mo sa mga tao mo? Yes, So, sa pagne-network, kailangan, relationship ng upline, downline, kailangan okay. Okay. Kasi, hindi mo marireach yung award na yon kung gusto mo maging top earner, kung ang relationship mo sa upline mo is bagsak, relationship mo sa grupo mo is bagsak. So, kailangan yes, upline sila. Yes, upline. Saka kailangan sa grupo, kailangan nagkakasundo kayo, nakatono kayo, saka kailangan masaya lang habang ginagawa yung negosyo. Paano kayo nagbabanding? So, actually, ang grupo ko, lagi kami nagbabanding yan every week. So, dati ako yung nangunguna sa kanila ngayon. Sabi ko, may mga per group sila. Oo. So, ayun, may sasarili na rin silang banding. Ayun. So, ibig sabihin, palaki na ng palaki yung Yes grupo po, mo. So, sabi nga natin mga kauno, lahat ng hirap na pagdadaanan natin, may kalakip naman na magandang resulta yan. Basta talaga magtutuloy-tuloy ka lang. Naniniwala, kailangan nila magtuloy-tuloy? Yes, tuloy-tuloy lang talaga. Huwag silang bibitaw, tama? Yes, Kaya kailangan magtutuloy-tuloy ka, huwag mong bibitawan. At hindi magiging hadlang. Palagay mo ba hadlang ang pagiging babae? Or para maging top earner? Ano masabi mo sa mga nag-a-aspire na gustong maging international top earner, tapos babae sila? Tapos ang feeling nila, hadlang yung pagiging babae. Palagay mo hadlang ba yung pagiging babae para maging international top earner? Actually, ang pagiging babae, hindi po talaga siya hadlang. So, ano yung pumipigil sa'yo kung babae ka? Yung mindset mo lang, yung utak mo. So, pag babae ka, kailangan, ikaw yung tipo ng tao na positive ka mag-isip. Kasi wag mo tignan na, kumbaga, lalaki sila, kaya nila to, kasi dahil lalaki sila. Ako kasi hindi ko tinitignan yun eh. Kung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. So, yun yung mindset ko. Grabe, no? Talagang, talagang strong ang personality ni ng isang upline Irene Dagunano. Ito po masaya kasama to medyo nakikita nyo lang talaga na medyo intense lang talaga siya kasi gusto niya marami kayong matutunan. Gusto niya marami kayong mapulot sa pagiging babae na hindi ka pwedeng maging lalamya-lamya Yes, babae. hindi po talaga. Diba kung gusto nila maging international top earner? Ano yung dapat nilang gawin para maging international top earner pa sila? Ano pa yung madadagdag mo doon? So, sa mga babae, or hindi lang sa babae, pati sa lalaki, para magiging international top earner ka, so, yung kilos mo, di ba? Yung kilos mo kailangan, dublihin, triplihin, kailangan. Then, bawasan mo yung tulog mo, di ba? Then, bawasan yung relax. So, kung kaya mo gawin ngayon, wag mo na ipagbukas. So, itodo mo. Kasi, ang panahon lumilipas So, pag lumipas na, hindi mo na maibabalik Kung kaya mo naman gawin ngayon, kung kaya mo pumasok ngayon, bakit mo pa ipagbukas? So, todo mo pa para sa pamilya mo. Kasi ako, bakit ko naman binilisan? Pwede naman sa akin bilang babae, pwede ko naman sabihin na papagod ako, napupuyat ako, pero hindi yun
'di ba? Kasi sabi ko, pag okay na yung network ko, 'di ba? So, bakit ko papatagalin, 'di ba? Bakit ko papahabain yung ano ko, yung hirap ko pwede naman na itodo ko na ngayon. Tama. Ngayon magpapasko na, Upline Irene. Dahil magpapasko na, maraming mga kauno na nanonood. Ano yung trabaho ng isang Irene Dagunano? Paano niya hinahataw bago pa lang magpasko? So, tama, no? Ilang buwan na lang, Pasko na. So, sa akin naman, nagbi-build ako ng network, no? So, may goal. So, laging may goal. Ano yung goal mo ngayon 2025? So, ang goal ko ngayong 2025, result sa grupo ko. Yan, maraming top earner pa sa grupo mo. Maraming top earner sa grupo ko. Then, at the same time, maraming magka-resulta. Okay. Ano yung dapat naming abangan ngayong 2025 para kay Upline Irene Dagunano? Anong resulta kaya yan? So, ngayong 2025, syempre, ginugol ko na, alam mo, resulta, gusto ko sanang magka-sports car, no? Yun, Loobin ni Lord, no? Loobin ni Lord, ibibigay ni Lord. So, yun yung pinaka-goal ko ngayong 2025. Tandaan nyo po, no, mga kauno, goals are not meant to be hit, but it is meant to be aimed. So, walang masama, no, kung tayo'y mag-goal, no, ng isang bagay. So, ibig sabihin, good yon kung ma-hit mo. Pero, tandaan ninyo, mahirap trumabaho pag wala kang ini-aim. Yes. Kaya, lahat po ng mga top earners po natin, talagang, yan po ay talagang nagkakaroon ng sariling goals sila sa buhay nila para pagpasok ng 2025, alam nila kung anong tatrabahuin nila pagpasok ng bagong taon. Ikaw, kauno, ano kaya ang ginugol mo ngayong pagpasok ng 2025? At syempre, mula sa ating team na sumasama dito sa ating Unos Best of the Best, maraming salamat, Upline Irene Dagunano. At binigyan mo kami ng oras. Alam ko, busy ka. Kanina nag-encode pa to. Thank you very much. At binigyan mo kami ng oras. Ang lamig ng kamay mo. So, kayo mga kauno, subaybayan nyo po kami, no? Every Saturday dito po sa Unos Best of the Best Live on Podcast. At I'm sure, marami kayong aral na mapupulot at maraming istorya ng buhay kayong matutunghayan. Kaya muli, ito po si Upline J. Escobar kasama si Upline Irene Dagunano dito lang po sa Unos Best of the Best Live on Podcast. Ayos!